Kamakailan lamang, isang 72 taong gulang na lola ang biglang yumao isang umaga. Isang trahedya na dulot ng isang simpleng pagkakamali na hindi niya napansin. Isang bagay na napakakaraniwan na ginagawa ng maraming kababayan natin na mahigit 70 taong gulang araw-araw. Tulad ng pag-inom ng kape sa umaga o pagbangon ng mabilis mula sa kama. Ang totoo, habang tumatanda tayo, ang ating katawan ay nagiging mas sensitibo sa mga maliliit na gawi na dating itinuring nating walang halaga noong kabataan natin. Tulad ng pagkain ng almusal na pandesal at kape ng walang tamang paghahanda. Sa kasamang palad, ang mga simpleng desisyong ito ay maaring magdulot ng malalaking panganib sa ating kalusugan. Mula sa pagkahilo hanggang sa mas seryosong problema tulad ng atake sa puso o pagkahulog. Sa espesyal na video na ito mula sa Matalinong Payo, tatalakayin natin ang 4 na karaniwang pagkakamali sa umaga na maaring maglagay sa iyo sa panganib ng hindi mo namamalayan. Ang mga pagkakamaling ito ay maaring makaapekto sa iyong puso, sirkulasyon, balanse, at maging sa kalinawan ng iyong isip. Ang mas nakakabahala, karamihan sa mga lolo't lola natin ay gumagawa ng kahit isa sa mga ito tuwing umaga. Ngunit huwag mag-alala, may magandang balita. Kapag nalaman mo na ang mga ito, madali silang may iwasan. At ang mga simpleng pagbabago ay maaring maging susi sa pagkakaroon ng malusog at masiglang buhay, o maiwasan ang isang malubhang sakuna sa kalusugan. Samahan mo kami sa Matalinong Payo hanggang sa dulo, dahil ang huling pagkakamali ay bihirang pag-usapan. Ngunit ito ang isa sa pinakapeligroso, isang bagay na hindi napapansin ng maraming senior, ngunit maaring magpataas ng panganib ng pagkahulog, pagkahilo, o maging mga problema sa puso. Huwag palampasin ito. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Matalinong Payo, inirerekomenda naming mag-subscribe ka na at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga susunod na payo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maglagay ng 1 sa komento. Kung may hindi ka nagustuhan, maglagay ng 0 para malaman namin kung paano pa namin mapapabuti ang aming mga video para sa iyo. Handa na! Simulan na natin! Pagkakamali 1. Masyadong mabilis na pagbangon mula sa kama. Isang simpleng gawain na ginagawa natin araw-araw, ang pagbangon mula sa kama, ay maaring maging isa sa pinakapeligrosong bagay para sa mga lolo't lola natin. Maaring hindi mo ito iniisip ng 2 beses, ngunit para sa mga hinintay na ng edad, ang masyadong mabilis na pagbangon ay maaring magdulot ng pagkahilo, biglang pagbaba ng presyon ng dugo, at maging mga mapanganib na pagkahulog na maaring humantong sa mga bali o mas malalang pinsala. Habang tumatanda tayo, ang ating sistema ng sirkulasyon, ang daloy ng dugo sa ating katawan, ay nagiging mas mabagal sa pag-aayos. Kapag nakahiga ka ng maraming oras habang natutulog, ang dugo ay may posibilidad na magkonsentrate sa mas mababang bahagi ng iyong katawan, tulad ng iyong mga binti. Kung bigla kang umupo o tumayo, ang iyong dugo ay hindi agad makakasabay, na maaring magdulot ng biglaang pagbaba ng presyon, isang kondisyon na tinutukoy bilang orthostatic hypotension. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nakakaramdam ng pagkahilo o pagkalula sa umaga. Parang umiikot ang paligid o kailangang humawak sa dingding para hindi matumba. Halimbawa, isipin si Mang Eduardo, 74 taong gulang, isang retiradong guro mula sa Quezon City. Tuwing umaga, gigising siya, ikot ang kanyang mga paa sa gilid ng kama, at agad tatayo para magtimpla ng kape. Isang umaga, habang ginagawa niya ito, bigla siyang nawalan ng malay sa isang saglit at muntik ng matumba. Sa kabutihang palad, napahiga siya sa kama, ngunit maaring napunta siya sa sahig at nasaktan ng husto. Doon niya napagtanto na kailangang baguhin ang kanyang gawain sa umaga. Ang solusyon, simple ngunit napakalaking tulong. Sa halip na tumalon agad mula sa kama, sundin ang 3 hakbang na ito. Una, pagkagising, huminga ng malalim ng ilang beses at igalaw ang iyong mga daliri sa kamay at paa, parang pagpapainit bago mag-ehersisyo. Ito ay tumutulong sa pagsisimula ng daloy ng dugo. Pangalawa, dahan-dahang gumulong sa iyong tagiliran at umupo ng unti-unti. Panatilihin ang iyong mga paa sa sahig, na parang naghahanda para sa isang maayos na pagsisimula ng araw. Pangatlo, bago tumayo, maglaan ng ilang segundo upang patatagin ang iyong sarili. Igalaw ang iyong mga bukong-bukong, yunat ang iyong mga braso, at bigyan ang iyong katawan ng oras upang makapag-ayos. Ang mga hakbang na ito ay parang paghahanda ng makina ng kotse bago magmaneho. Kailangan ng kaunting oras upang uminit. Sa Pilipinas, kung saan maraming senior ang nahaharap sa panganib ng pagkahulog na maaring magdulot ng mga bali o matagal na pagpapagaling, ang simpleng pagbabagong ito ay maaring magligtas ng buhay. Kaya, kung nasanay ka ng tumalon agad mula sa kama, maghinay-hinay at isipin ang iyong kalusugan,
ang dagdag na ilang segundo ay maaring maging susi sa pag-iwas sa sakuna. Pagkakamali 2, pagpapabaya sa pag-inom ng tubig sa umaga. Pagkatapos ng mahabang tulog, marami sa atin ang nagigising na may tuyong bibig o pakiramdam na medyo mabigat ang katawan. Ngunit alam mo ba na ang hindi pag-inom ng tubig kaagad pagkagising ay isa sa mga pinaka-hindi napapansing pagkakamali na maaring magdulot ng malubhang problema, lalo na para sa mga lolo't lola. Pagkatapos ng 70, ang ating katawan ay mas madaling ma-dehydrate dahil sa natural na pagbaba ng kakayahang magpanatili ng likido. Habang natutulog ka, ang iyong katawan ay patuloy na gumagana, ang iyong puso ay tumitibok, ang iyong baga ay humihinga, at nawawalan ka ng tubig sa pamamagitan ng pagpapawis at paghinga. Sa umaga, ang iyong dugo ay mas makapal, ang sirkulasyon ay mas mabagal, at ang iyong katawan ay parang tuyong lupa na naghihintay ng ulan. Kung hindi mo agad pinupunan ang nawalang tubig, maari itong magdulot ng mataas na presyon ng dugo, mahinang sirkulasyon, at maging mas mataas na panganib ng stroke o atake sa puso. Halimbawa, si Aling Jeme, 76 taong gulang mula sa Davao, ay may gawin na agad na magtimpla ng kape tuwing umaga, isang tradisyonal na gawain sa maraming bahay ng Pilipino, kasabay ng pagkain ng pandesal o suman. Hindi niya napansin na ang kanyang madalas na pagkahilo at pakiramdam ng pagod sa umaga ay dahil sa dehydration. Nang payuhan siya ng kanyang doktor na uminom muna ng isang basong tubig bago ang kape, napansin niya ang malaking pagbabago. Naging mas alerto siya, nawala ang kanyang madalas na sakit ng ulo, at mas masigla ang kanyang pakiramdam. Ang tubig ay parang gasolina para sa iyong katawan. Nagtutulungan ito sa iyong mga bato, pinapadali ang daloy ng dugo, at binabawasan ang strain sa iyong puso. Sa kultura natin, madalas nating inuuna ang kape o tsaa. Pero ang pag-inom ng tubig sa umaga ay tulad ng pagdidilig sa halaman. Kailangan ito para umusbong ang enerhiya mo. Subukang magsimula sa isang basong tubig pagkagising. Maaari mo itong ilagay sa tabi ng iyong kama para mas madali. Kung mas gusto mo ang maligamgam na inumin, isang basong maligamgam na tubig na may kaunting kalamansi ay maaring maging masarap at malusog na alternatibo, lalo na para sa mga Pilipino na mahilig sa maasim na lasa. Huwag hintayin na makaramdam ka ng uhaw. Sa oras na maramdaman mo ito, dehydrated na ang iyong katawan. Kaya gawin na simulan ang umaga sa tubig, at magpapasalamat ang iyong katawan. Kung natututo ka mula sa mga payong ito mula sa matalinong payo, maglagay ng numero 2 sa mga komento sa ibaba upang ipaalam sa amin na nandito ka. Pagkakamali 3, pag-inom ng kape bago kumain ng kahit ano. Sa maraming bahay sa Pilipinas, ang umaga ay hindi kumpleto kung walang amoy ng bagong timplang kape. Barako man ito o instant na kape mula sa sachet. Pero alam mo ba na ang pag-inom ng kape nang walang laman ang tiyan ay maaring magdulot ng pinsala sa iyong katawan, lalo na pagkatapos ng 70. Kapag nagising ka, ang iyong tiyan ay parang blankong papel, walang laman, at ang iyong katawan ay nasa isang maselang estado. Ang iyong asukal sa dugo ay mababa, ang iyong panunaw ay nagsisimula pa lamang, at ang iyong cortisol, isang hormone na tumutulong sa katawan na harapin ang stress, ay nasa pinakamataas na antas nito. Ang pag-inom ng kape agad ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Maari itong magpataas ng cortisol, na nagdudulot ng labis na stress sa iyong katawan, mga problema sa panunaw tulad ng acid reflux, o maging pamatagalang iritasyon sa tiyan. Kung naramdaman mo na ang panginginig, pagkahilo, o bahagyang pagkahilo pagkatapos uminom ng kape sa umaga, iyon ang iyong katawan na sumisigaw ng babala. Ang mataas na acidity ng kape ay maaring makairita sa lining ng iyong tiyan, lalo na kung walang pagkain na magsisilbing proteksyon, na maaring humantong sa heartburn o hindi pagkatunaw. Si Mang Roberto, 75 taong gulang mula sa Bulacan, ay palaging nagtitimpla ng kape bago kumain ng almusal. Sa loob ng maraming taon, ito ang kanyang ritual, kasabay ng pagbabasa ng diaryo. Pero napansin niya na madalas siyang nakakaranas ng heartburn at paminsan-minsang pagkahilo. Nang payuhan siya ng kanyang doktor na kumain muna ng maliit na merienda, tulad ng isang piraso ng saging o isang piraso ng pandesal, bago uminom ng kape, nawala ang kanyang discomfort sa loob ng ilang linggo. Ang susi ay hindi ang pagtigil sa pag-inom ng kape. Alam natin kung gaano kahalaga ang kape sa kultura natin, kundi ang tamang pagkakasunod-sunod. Ang pagkain ng maliit na merienda, tulad ng isang piraso ng prutas, ilang mani, o kahit isang piraso ng tinapay, ay parang paglalagay ng unan sa pagitan ng iyong tiyan at ng acidity ng kape. Tinutulungan nito na patatagin ang iyong asukal sa dugo at binabawasan ang stress sa iyong katawan. Kung ikaw ay isa sa mga agad na tumutungo sa kape tuwing umaga, subukang baguhin ang iyong gawain. Halimbawa, samahan ang iyong kape ng isang piraso ng saba
o isang maliit na piraso ng suman para mas masarap ang umaga mo. Ang pagkain muna ay nakakatulong din na maiwasan ang biglang pagtaas ng enerhiya mula sa caffeine na sinusundan ng biglang pagbagsak, na maaring magpanginig o magpagod sa iyo. Kaya bukas ng umaga, bago mo tikman ang paborito mong kape, tanungin ang iyong sarili, nabigyan ko na ba ang aking katawan ng kaunting suporta? Ang simpleng pagbabagong ito ay parang pag-aalaga sa isang puno. Kailangan ng tamang pundasyon para lumakas. Kung nagustuhan mo ang payong ito mula sa Matalinong Payo, maglagay ng numero 3 sa mga komento sa ibaba. Pagkakamali 4, pagwawalang bahala sa paninigas sa umaga at masyadong mabilis na paggalaw. Marami sa atin ang nagigising na may kaunting paninikip sa mga kasukasuan. Ang likod ay parang kinakalawang, ang mga tuhod ay medyo naninigas, o ang mga balikat ay parang mabigat. Sa kultura natin, madalas nating sinasabi, parte na yan ng pagtanda, at itinatuloy natin ang araw ng hindi binibigyang pansin. Pero ang pagwawalang bahala sa paninigas sa umaga ay isa sa mga pinakapeligrosong pagkakamali na maaaring gawin ng mga lolo't lola. Habang natutulog ka, ang iyong mga kalamnan at kasukasuan ay hindi gaanong gumagalaw, at ang sirkulasyon ng dugo ay bumabagal. Bukod pa rito, habang tumatanda tayo, ang ating katawan ay gumagawa ng mas kaunting synovial fluid, isang natural na pampadulas na tumutulong sa mga kasukasuan na gumalaw ng maayos, tulad ng langis sa makina. Kaya naman, kapag nagising ka, ang iyong katawan ay parang kotse na kailangang painitin muna bago tumakbo. Kung agad kang tumayo, umikot ng mabilis, o humakbang ng hindi sigurado, inilalagay mo ang iyong sarili sa panganib ng pinsala o pagkahulog. Isipin si Mang Walter, 78 taong gulang, isang dating magsasaka mula sa Pampanga. Aktibo pa rin siya, kaya kapag nagigising siyang naninigas, itutuloy niya lang ang kanyang araw. Pero isang umaga, habang patungo sa banyo, nawalan siya ng balanse at napunta sa kanyang balakang. Isang aksidente na humantong sa mga buwan ng pagpapagaling. Ang simpleng pagkakamaling ito ay maaaring naiwasan kung naglaan siya ng ilang minuto upang ihanda ang kanyang katawan. Ang solusyon ay madali at hindi nangangailangan ng malaking pagsisika. Bago pa man umupo mula sa kama, simulan ang iyong umaga sa mga banayad na paggalaw. Igalaw ang iyong mga daliri sa kamay at paa na parang naglalaro ng piano. Ikot ang iyong mga bukong-bukong at yunat ang iyong mga braso na parang naghahanda para sa isang magaan na sayaw. Habang nakahiga pa, subukang iangat ang iyong mga tuhod o dahan-dahang igalaw ang iyong mga binti upang paluwagin ang iyong mga balakang. Kapag umupo ka na, igalaw ang iyong mga balikat at huminga ng malalim, na parang kinukuha mo ang sariwang hangin ng umaga. Ang mga simpleng paggalaw na ito ay tulad ng paghahanda ng katawan para sa isang araw ng aktibidad. Sa Pilipinas, kung saan maraming senior ang nakatira sa mga bahay na may matitigas na sahig o hagdan, ang pag-iingat sa unang hakbang ng umaga ay napakahalaga. Gumamit ng matibay na suporta, tulad ng bedside table o dingding, kung kinakailangan, at iwasan ang pagmamadali, lalo na kung madilim pa ang paligid. Ang ilang minutong ito ay maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagiging masigla at pagiging hindi matatag. Kaya sa susunod na magising ka na may paninigas, huwag itong baliwalain. Parang pag-aalaga sa isang puno, kailangan ng kaunting paghahanda para manatiling malakas. Kung natututo ka mula sa mga payong ito mula sa Matalinong Payo, maglagay ng numero 4 sa mga komento sa ibaba. Pangwakas na saloobin. Habang tinatapos natin ang video na ito mula sa Matalinong Payo, maglaan ng sandali upang pag-isipan ang iyong umaga. May nagawa ka na ba sa mga pagkakamaling ito nang hindi mo napapansin? Tulad ng pag-inom ng kape bago kumain o pagtuwid agad mula sa kama. Ang mga gawin natin sa umaga, mula sa pag-inom ng tubig hanggang sa dahan-dahang paggalaw, ay parang mga binhi na itinanim natin para sa kalusugan ng buong araw. Pagkatapos ng 70, ang mga gawin na ito ay nagiging mas mahalaga. Tulad ng pag-aalaga sa isang halaman na kailangang diligin araw-araw para lumago. Hindi kailangan ng malalaking pagbabago, ang maliliit na pagsasaayos, tulad ng pag-inom ng tubig bago ang kape, paglalaan ng ilang segundo bago bumangon, o pagkain ng isang piraso ng saging bago ang kape, ay maaring magdulot ng malaking pagbabago. Sa kultura natin, madalas nating iniisip na ang mga problema sa kalusugan sa katandaan ay hindi may iwasan. Ngunit ang Matalinong Payo ay nagpapaalala sa atin na ang mga simpleng pagpili natin sa umaga ay may malaking epekto sa ating haba ng buhay, enerhiya, at kaligayahan. Ngayon na alam mo ang mga pagkakamaling ito, may kapangyarihan kang baguhin ang iyong gawain at pangalagaan ang iyong kalusugan para sa mga darating na taon. Ano ang pinakanapansin mo sa mga payong ito? Alin ang plano mong baguhin sa iyong umaga?
O alin ang tama na ang ginagawa mo? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang iyong kwento ay mahalaga sa amin sa Matalinong Payo at nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Halimbawa, baka gusto mong subukan ang pag-inom ng tubig na may kalamansi o maglaan ng oras para sa magaan na stretching bago simulan ang araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-like, mag-subscribe sa Matalinong Payo, at ibahagi sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa pagbibigay ng mga payong pangkalusugan na makakatulong sa mas maraming Pilipino. Salamat sa panonood, at inaasahan naming makita ka sa aming susunod na video mula sa Matalinong Payo.